Ang founder ng isa sa pinakamalaking food brand sa mundo ay hindi marunong magbasa ng label ng sarili niyang produkto. Hindi siya marunong magbasa o magsulat. Ngayon, ang mukha niya ay nasa bawat garapon ng $1 billion na chili sauce empire. Ang Laoganma chili sauce. Pinanganak si Tao Huabi noong 1947 sa Guizhou, China. Siya ang pangwalong anak sa isang pamilyang sobrang hirap na hindi sila kayang pag-aralin. Hindi siya natuto magbasa, hindi natuto magsulat. Bilang isang maliit na bata, nagtrabaho siya sa bukid para lang matulungan ang pamilya niya na mabuhay. Maaga siyang nag-asawa, nagkaroon ng 2 anak na lalaki, tapos namatay ang asawa niya. Nasa early 20s pa lang siya. Naiwan mag-isa kasama ang 2 bata at walang kita, walang suporta, walang safety net, survival lang. Lahat ng nasa paligid niya ay nakakulong sa parehong cycle ng kahirapan. Walang darating para iligtas siya. Kaya kumilos siya. Sa gabi, gumagawa siya ng cold noodles gamit ang kamay. Sa araw, ibinebenta niya ito sa kalye. Lumipas ang mga taon ng ganito. Sapat lang ang pera para may makain. Walang extra. Walang natitira. Isang babae lang na ginagawa ang lahat para lang mapakain ang mga anak niya. Sa early 90s, nakapag-ipon siya ng sapat para makapagbukas ng maliit na noodle shop sa Guiyang. Nagsiserve siya ng cold noodles na may kasamang homemade chili sauce. Naging maganda ang takbo ng shop, at alam mo, naging paborito talaga ito ng mga locals. Pero napansin ni Tao ang kakaibang bagay. Patuloy na humihingi ng extra chili sauce ang mga customer. Tapos nagsimula silang humingi na iwi ang sauce. At pagkatapos, mas mabilis na nabebenta ang chili sauce kaysa sa noodles. Doon niya na-realize, ang totoong produkto ay hindi pala ang pagkain. Ito ay ang lasa. Noong 1996, gumawa siya ng desisyon na tatawagin ng karamihan na baliw. Isinara niya ang noodle shop. Isinara niya ng tuluyan. At itinutok ang lahat sa chili sauce. Walang business training, walang factory experience, walang investors, walang loans, instinct lang at sipag. Ang mga unang araw ay brutal. Karamihan sa produksyon ay ginagawa sa kamay. Napupuno ang mga kwarto ng usok ng sili na sobrang kapal na halos hindi ka na makahinga. Pero maganda ang produkto. At honestly, mabilis kumalat ang word of mouth. Patuloy na lumalaki ang orders. Patuloy na lumalawak ang distribution. Nagsimulang magkaroon ng hugis ang brand. At ito ang pinakamahalagang bahagi. Kahit wala siyang wala, tinulungan ni Tao ang mga mahihirap na estudyante sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng libreng pagkain. Pinakain niya sila nung walang ibang kumakain sa kanila. Dahil sa pasasalamat, binigyan siya ng palayaw ng mga locals. Laoganma, ang godmother. Ang palayaw na iyon ang naging brand. Inilagay niya ang sarili niyang mukha sa bawat garapon bilang pangako ng kalidad. Hindi marketing agency, hindi focus group, ang mukha niya, ang reputasyon niya, sa bawat garapon. Ngayon, ang Laoganma ay isa sa pinakasikat na chili sauces sa mundo. Ibinenta sa mahigit 100 bansa. $1 billion na kumpanya. Binuo ng isang babae na hindi marunong magbasa o magsulat. Walang formal na edukasyon, walang business degree, walang venture capital, walang IPO. Binuo niya ito gamit ang kanyang mga kamay, ang kanyang instincts, at ang klase ng work ethic na pinag-usapan ng karamihan, pero hindi naman talaga ginagawa. Anong excuse ang ginagamit mo ngayon? Anong kwento ang patuloy mong sinasabi sa sarili mo kung bakit hindi ka makapagbuo ng isang bagay? Hindi sapat ang pera. Nagbenta si Tao ng noodles sa kalye para mabuhay. Hindi sapat ang edukasyon. Hindi niya mabasa ang sarili niyang pangalan sa halos buong buhay niya. Hindi sapat ang suporta. Namatay ang asawa niya at iniwan siyang mag-isa kasama ang 2 anak at 0 income. Hindi siya naghintay ng permiso. Hindi siya naghintay ng tamang oras. Hindi siya naghintay na may maniwala sa kanya. Gumawa siya ng noodles. Gumawa siya ng sauce. Napansin niya kung ano talaga ang gusto ng mga tao. At itinaya niya ang lahat dito. Minsan ang survival ay nagiging strategy. At ang strategy ay nagiging empire. Tigilan mo na ang paghihintay ng perpektong kondisyon. Magsimula ka sa kung anong meron ka. Magtrabaho ka sa kung anong alam mo.
At hayaan mong ang resulta ang magsalita para sa sarili nito. Mag-isip na malaki.